Ang Munting Kuneho, kwento ni Teacher Tet. Si Kiko ay isang masayahing munting kuneho na nakatira sa luntiang kagubatan. Kasama niya ang kanyang nanay at tatay kuneho sa isang maliit na tahanan yari sa kahoy at dahon. Araw-araw masaya siyang nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigang sina Mimi, na Maya, Tonton na Pagong at Pico na Squirrel. Isang umaga, sinabi ni Nanay Kuneho, Kiko, tandaan mo palagi na maglaro sa ligtas na lugar at huwag sumama sa hindi mo kakilala. Opo, Nanay. Masayang sagot ni Kiko. Naglaro sila ng taguan, habulan at paghahanap ng makukulay na bulaklak. Habang naglalaro, may nakita silang makintab na bola sa malayong bahagi ng kagubatan. Halika, puntahan natin. Sabi ni Kiko. Ngunit nagsalita si Tonton na Pagong. Sandali, Kiko! Hindi natin alam kung ligtas doon. Mas mabuting sabihin muna natin sa mga nakatatanda. Napaisip si Kiko. Naalala niya ang bilin ng kanyang nanay. Kaya nagtungo sila kay Guro Kwago, ang pinakamatalinong hayop sa kagubatan. Mabuti at nagsabi kayo. Sabi ni Gurong Kwago. Laging mahalaga ang pagiging maingat. Sabay-sabay silang nagtungo sa lugar. Doon nila nakita na may malalim na butas malapit sa makintab na bola. Naku! Kung tumakbo tayo rito nang hindi nag-iingat, baka may mahulog! Sabi ni Mimi. Natuwa siguro Kwago dahil naging maingat ang mga bata. Kayong mga bata ay may karapatang maging ligtas sa kapahamakan. Kaya dapat may mga matatandang gumagabay at nagpoprotekta sa inyo. Pag-uwi ni Kiko, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. Mahusay ka, Kiko. Sabi ni Tatay Kuneho. Hindi ka natakot magsabi sa nakatatanda. Kinabukasan, naglagay ang mga hayop ng bakod at karatula sa paligid ng butas upang maging ligtas ang lahat. Lumipas ang mga araw, masaya at payapang naglaro ang mga bata sa kagubatan. Alam nila na may mga magulang, guro at kaibigang handang mag-aruga at magprotekta sa kanila. Napangiti si Kiko habang nakatingin sa masayang paligid. Mas masaya pala ang paglalaro kapag ligtas ang lahat. At mula noon, natutunan ng lahat ang batang hayop na ang bawat bata ay mahalaga. Dapat protektahan at may mga karapatang lumaki sa isang mapayapa at ligtas na kapaligiran. Kinabukasan, naglagay ang mga hayop ng bakod at karatula sa paligid ng butas upang maging ligtas ang lahat. Lumipas ang mga araw, masaya at payapang naglaro ang mga bata sa kagubatan. Alam nilang may mga magulang, guro at kaibigang handang mag-aruga at magprotekta sa kanila. Napangiti si Kiko habang nakatingin sa masayang paligid. Mas masaya pala ang paglalaro kapag ligtas ang lahat. Sabi niya. At mula noon, natutunan ng lahat ang batang hayop na ang bawat bata ay mahalaga. Dapat protektahan at may karapatang lumaki sa isang mapayapa at ligtas na kapaligiran. Tandaan mga bata na ang bawat isa sa inyo ay may karapatang lumaki sa isang mapayapa at ligtas na kapaligiran. Mahalagang makinig sa mga magulang, guro at iba pang nakatatanda upang makaiwas sa kapahamakan at manatiling ligtas. At dito nagtatapos ang ating kwento. Narito ang mga inihandang gawain para sa inyo. Ituro sa screen kung saan nagtatago ang makintab na bola sa kagubatan.
Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng ligtas na gawain? Ituro ang tamang sagot. Gamitin ang iyong daliri. Tulungan si Tonton na mahanap ang ligtas na daan papunta kay Guro Kwago. Kilalanin ang mga kaibigan ni Kiko. Pagtambalin ang anino sa tamang larawan ng hayop. Ano ang naramdaman ni Kiko at ng kanyang mga kaibigan nang makita nila ang malalim na butas? Gayahin ang mukha nila.